Real talk lang tayo. Bakit ba ang hirap yumaman sa Pilipinas? Pag-uusapan natin ang system versus personal responsibility. Alam nyo ba na 15.5% ng mga Pinoy ay nasa poverty line? Pero ang mas masakit, 63% sa atin, pakiramdam nila, mahirap sila. Bakit? Kasi only 1 in 4 Filipinos lang ang may financial literacy. Hindi sapat ang sipag kung hindi natin alam ang laro ng pera. Tingnan natin ang realidad ng sahod. Sa NCR, ang minimum wage is around $6.45 per day or $39.940 a month. Pero ang family living wage or ang kailangan para mabuhay ng disente, $28,500. Gawin natin ang math. Sahod, $39,940 minus basic needs, $28,500. Equals negative $14,560. Paano? Mag-iipon kung kulang. Paang sahod mo para sa pagkain at renta? Financial literacy is important. Pero hindi ito magic solution sa structural poverty. Mahirap mag-budget ng wala. May ang maganda at ang totoo. Maganda na 66% ng mga Pinoy feel financially secure for now, pero ang totoo, 1 in 3 sa atin, hindi tatagal ng 3 months kapag nawalan ng trabaho. Ang confidence natin ay short-term lang. Kapag nagka-emergency, back to zero. May mga bagay na hindi natin kontrolado, like inflation, wealth inequality, at mababang pasahod. Structural issues, yan. Pero may control tayo sa sarili natin. Ang tunay na solusyon? Upskilling. Habang mahalaga ang pag-iipon, mas kritikal ang pagtaas ng kakayahan mong kumita. Income generation is king. Pag may skills ka, may access ka sa mas mataas na hourly rate, better job opportunities at side hustles. Check nyo tong table na to. Kung elementary graduate ka, baka below minimum wage pa ang kitain mo. High school? Sakto lang sa minimum. Pero look at specialized tech skills. Pwede kang kumita ng 40K to over 100K plus. That's 185% to 600% higher than the minimum wage. Your skills dictate your market value. So paano sisimulan? Assess ano ang market demand ngayon. Learn. Gamitin ang internet. May TESDA Online, Google Digital Garage, at Coursera Scholarships. Apply, gumawa ng portfolio at side projects. Earn. Negotiate for higher pay or shift jobs. Putulin na natin ang old cycle ng utang at walang ipon. Simulan ang new cycle. Invest in skills, higher income, better budgeting, savings. Ang edukasyon at skills hindi nananakaw yan. It's the best investment with a lifetime return. So ano na ang plano? Hindi pwedeng hanggang sana lang tayo. Para sa immediate actions, ngayong linggo pa lang, i-audit mo na ang skills mo versus the job market. Alamin mo kung ano ang high-demand skills sa industry mo. Start one free online course, walang excuses dahil marami niyan online. Join professional communities at maghanap ka ng mentor o role model na nagawa na ang gusto mong maabot. Para sa long-term strategy, mag-set ka ng 6-month development goal. Build your portfolio, mag-network sa mga higher-paying industries, at i-consider ang mga freelancing sidelines. Tandaan, ang pag-iipon ay importante, pero ang pagtaas ng kita ang real game changer. Real talk session. Sistema, aminin natin, may structural issues like inflation at mababang sahod na hindi natin kontrolado. Personal. Pero may control tayo sa sarili nating skills at kakayahang kumita. Financial literacy. Mahalaga ito, pero hindi ito sapat kung kulang na kulang ang income mo. Upskilling. Ito ang pinaka-praktikal na solusyon para makaalis sa survival mode. Ang goal natin, shift from survival budgeting to growth investing. Hindi mo kailangang maghintay na baguhin ng gobyerno ang sistema. Simulan mo sa sarili mo. Invest in yourself. Lagi mong tatandaan, ang kahirapan ay hindi destiny. Ang skills mo ang ticket mo patungong mas magandang buhay.